Ayun na po mga kainyo, ang lahat ng mga gulay po na na-harvest po natin kanina sa disyerto mga kainyo. Ayan po ang tanglad or lemongrass po mga kainyo. Kita nyo naman po mga kainyo, gulay mga kainyo. Ito po yung sweet potato, ang tawagin nila po dito. Kung sa atin naman po ay talbos. Mga kainyo, ang pang-apat po na na-harvest po natin sa disyerto kanina mga kainyo, walang iba kundi po ang ating tubo. Magandang gabi at magandang umaga po sa ating lahat mga kainyo. Ito muli ang iyong lingkod, Oyo Boy Henyo. Mga kainyo, tayo po ay ginabi sa pag-uwi natin sa bahay. Grabing traffic po mga kainyo. At bago po tayo umalis kanina sa disyerto mga kainyo, tayo po ay nag-harvest ng mga gulay mga kainyo. Dahil po bukas ay wala po tayong pasok. Kaya nag-harvest na po tayo ng mga gulay at sigurado mga kainyo, tayo po ay pupunta sa dagat mga kainyo. At kung ano man po yung mga mahuli natin sa dagat mga kainyo, ipapartner po natin dito sa mga gulay na na-harvest po natin sa disyerto mga kainyo. Ayan mga kainyo, update ko po kayo dito sa mga na-harvest po natin mga gulay po sa disyerto kanina mga kainyo. Ayan po mga kainyo, ang una pong hinarvest natin kanina bago po tayo umuwi, tayo po ay nag-harvest ng lemongrass or tanglad po sa atin. Ayan po, press na press pa po yan. Ito po yung pinapartner po natin kapag tayo po ay nagsasabaw at nakahuli ng isda po sa dagat mga kainyo. Alam nyo ba mga kainyo, sa tagal-tagal ko na po dito sa Dubai, nakakatipid po ako sa mga bilihin mga kainyo dahil po sa aking pagtatanim po sa disyerto. Ito po yung tanglad po sa atin mga kainyo. Alam niyo naman po mga kainyo, sa mga sabaw o mga tinulang isda o tinulang manok, ayan po ay napakasarap po na i-partner po sa ating tinula, itong tanglad or lemongrass mga kainyo. At siyempre mga kainyo, ang isusunod po natin, ito pong malunggay mga kainyo. Ayan po mga kainyo, kung napapansin nyo po, green na green po mga kainyo. Ayan press na press pa po yan. Napakasarap po nito sa sabaw o kaya dun sa magagata po tayo ng papayas at saka manok. Ayan po mga kainyo, ang una pong hinarvest natin po kanina bago po tayo umuwi sa bahay, tayo po ay nag-harvest ng tanglad mga kainyo or lemongrass. Ayan po mga kainyo, green na green pa po yan, press na press pa po yan. At tayo po yung walang pasok bukas, baka sakali pong makahuli tayo ng isda mga kainyo. Ito po ang ipapartner natin sa pagluluto po ng tinulang isda mga kainyo. Ayan po mga kainyo. At alam nyo ba mga kainyo, ang lemongrass or tanglad po dito sa Dubai UAE, kung kayo po ay bibili sa supermarket po mga kainyo, ang 3 piraso po nito, ito lang po kahaba mga kainyo, ay nasa 4 dirham po mga kainyo. Ay nasa 60 pesos po. Isa sa mga dahilan po kung bakit po ako nagtatanim. At nalaman ko po kasi yung halaga po ng tanglad po dito sa supermarket mga kainyo. Kaya sobrang tipid ko po sa mga bilihin po dito sa Dubai UAE po dahil po sa pagtatanim ko po sa disyerto mga kainyo. Alam po ng mga kababayan po natin dito sa Dubai UAE po mga kainyo, lahat po ng supermarket mga kainyo may mga tinda pong tanglad. Ang tanglad po dito ay nanggagaling po sa India mga kainyo. Sa India, sa Bangladesh,
Ayan po yung mga pinanggalingan po ng tanglad po. Buti na lang po at nung nagbakasyon po ako po ay nakapagdala ng binhi po na tanglad po na galing sa atin. Sinubukan ko lang po magtanim sa disyerto mga kainyo. Kung mabubuhay, di swerte po tayo. At least sinubukan po natin, di ba? Ayan po mga kainyo. Update ko po kayo sa sunod natin pong hinarvest sa disyerto mga kainyo. At ang sunod na harvest natin mga kainyo sa disyerto ay ang patula mga kainyo. Ayan po, marami po itong na-harvest nating patula mga kainyo. Tamang-tama po, wala po tayong pasok bukas. Tayo po ay magluluto nito mga kainyo. Ipapartner po natin doon sa mga mahuli nating isda sa dagat bukas mga kainyo. Ating pong pipirituhin at ating pong sasabawan. Lagyan po natin ng kunti ng malunggay at miswa. Ay, napakasarap na yan mga kainyo. Mga kainyo, medyo nakakarami na po tayong harvest po nito ng patula mga kainyo. At hindi lang yan, marami-rami na po tayong nabigyan yan ng patula mga kainyo. Sabi nga nila mga kainyo, sa mga nagbibisit sa akin, pabili ako ng patula. Sabi ko po, pumunta na lang po kayo sa bahay at ibibigay ko na lang po ng libre. At hindi ko po ipinagbibili ang aking mga gulay po. Ang katuwiran ko po ay makakatulong lang ako sa maliit na bagay mga kainyo. Masaya na po ako nun. Sila po ay nabiyayaan natin at nabigyan po natin ng patula mga kainyo. At hindi lang yan, pati itong malunggay at tanglad mga kainyo. Binigyan din po natin sila at para makapagluto naman po sila ng sariwang gulay po mga kainyo. Di ba mga kainyo? Saan ka pa? Napakalaking tipid po sa mga bilihin po dito sa Dubai UAE po mga kainyo. Dahil alam lang po natin yan ang mga presyo niyan sa supermarket mga kainyo. Ay, grabing mahal mga kainyo. Kaya naisipan ko pong magtanim po sa disyerto mga kainyo. Ayan po mga kainyo, ang ating susunod po na ating na-harvest po kanina. Abangan nyo mga kainyo. Ayan po mga kainyo, ang pang-apat po na na-harvest po natin sa disyerto kanina mga kainyo ay walang iba kundi po ang ating tubo or sugar cane. Ayan po mga kainyo, pinutol-putol ko na po mga kainyo kasi sobrang haba mga kainyo. Alam nyo ba mga kainyo na first time ko pong magtanim po dito sa disyerto. At first time ko rin pong mag-harvest nito mga kainyo. At first time ko rin pong matitikman ang ating tanim po na tubo sa disyerto mga kainyo. At isa pa mga kainyo, at marami pong nagmimisis po sa akin na nangingi po ng tubo mga kainyo. At sigurado po yan mga kainyo. At napakarami po ang ating tinanim po niyan sa disyerto mga kainyo. At sa isang araw mga kainyo, tayo po ay mag-harvest at tayo po ay mamimigay po nito ng libre sa mga kaibigan po natin dito sa Dubai UAE mga kainyo. Ang presyo po ng sugar cane po dito sa supermarket ngayon mga kainyo ay sobrang mahal po mga kainyo. Kaya sinubukan ko pong magtanim po sa disyerto na baka sakali mga kainyo na mabuhay. Nabuhay mga kainyo. Kaya napakaswerte po natin dahil nabigyan ng pagkakataon na makapagtanim din po sa disyerto mga kainyo. At sigurado yan mga kainyo, marami-rami din po ang ating mapagbigyan po dito mga kainyo. At mga kainyo, abangan nyo po ang huli po nating na-harvest po sa disyerto mga kainyo. Ayan po mga kainyo, ang panglima pong na-harvest po natin sa disyerto ay walang iba po ang sweet potato or talbos.
Ayan po mga kainyo. Marami-rami po ito mga kainyo na na-harvest po natin kanina sa disyerto mga kainyo. Ayan po, fresh na fresh pa po yan. Alam nyo ba mga kainyo, sa tagal ko po dito sa Dubai, UAE po mga kainyo, dito po sa Sharjah, UAE mga kainyo, wala pa akong nakikitang nagtitinda po nito mga kainyo. Di ko lang po alam mga kainyo. At napansin ko lang mga kainyo doon sa mga pananim ko po sa disyerto, doon sa mga kaibigan natin Pakistano, Indiano at saka Bangladesh, hindi daw po ito kinakain sa kanila mga kainyo. Hindi nila alam mga kainyo, itong talbos mga kainyo, napakaganda po sa katawan. Alam po natin yan, at dyan sa Pinas at marami pong ang kumakain itong talbos mga kainyo. Kaya nung nagbakasyon ako mga kainyo, nagdala po ako ng binhi nito at sinubukan ko pong magtanim sa disyerto mga kainyo. Ayan na mga kainyo, tayo po ay nakapag-harvest na mga kainyo. At marami na po ang napagbigyan natin ito na libre mga kainyo. Alam niyo naman mga kainyo, ako yung mahilig sa gulay, lalo na po pagka insalada nito, napakasarap mga kainyo. Tapos ipapartner natin doon sa mga nahuli nating isda sa dagat mga kainyo, ay masaya na ako niya mga kainyo. Kaya ganun po ganun na lang po ang aking ginawa, magtanim po sa disyerto mga kainyo. At siyempre mga kainyo, sa mga kaibigan natin dito na nangihingi po nito, atin po namang napagbigyan sila mga kainyo. Kahit pa paano sila po ay nakakatikim ng talbos po doon sa tinanim po natin sa disyerto mga kainyo. Kaya mga kainyo, maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo po ang mga susunod po nating harvestin po sa disyerto mga kainyo. At marami po tayong tinanim na mga talong mga kainyo. Ayan po mga kainyo, ang panglima po na na-harvest po natin kanina sa disyerto ay walang iba, hindi ang aking special na gulay mga kainyo. Ito po yung sweet potato, ang tawagin nila po dito. Kung sa atin naman po ay talbos mga kainyo. At alam nyo ba mga kainyo, sa mga kasamahan ko pong ibang lahi, sabi po nila, itong gulay na to, itong talbos na po, ay hindi po kinakain sa kanila. Hindi nila po alam na itong gulay na to, napakasustansya po. Kaya po ako ay nagtatanim mga kainyo. At alam nyo ba rin mga kainyo, dito sa Sharjah, UAE po mga kainyo, lahat po ng supermarket mga kainyo, wala po akong nakikitang nagtitinda nito mga kainyo. Kasi nga po daw ay hindi po ito kinakain nila. Kaya alam mo lang po natin yan mga Pilipino, mahilig po tayo ditong kumain ng talbos. Kaya naisipan ko pong magtanim po mga kainyo. At alam nyo rin po ba mga kainyo, ang talbos na binhi nito ay galing po sa atin. Nung nagbakasyon po ako, pagbalik ko po dito, nagdala po ako nito mga kainyo. Kaya po ako ay nakapagtanim po sa disyerto mga kainyo. At medyo nakakarami na po tayong mag-harvest nito mga kainyo. At ilang mga kababayan na rin po natin, na mga kaibigan natin, na nabigyan po natin sila ng talbos mga kainyo. Dahil alam nila wala pong makikita dito po sa Sharjah, UAE po, na nagtitinda po nito mga kainyo. Ayan po mga kainyo, sana pala rin tayo bukas sa dagat kung ano mo yung mahuli nating isda mga kainyo. Masarap din to sa sabaw mga kainyo, ipapartner po natin. Kaya abangan natin bukas mga kainyo. At tayo po ay magugulay mga kainyo. At yung iba naman pong mga tanim natin mga kainyo, tulad ng sweet melon mga kainyo, hindi po ako nakapag-harvest at marami pong humingi kanina at naibigay po natin sa kanilang lahat. At abangan nyo po yung mga kainyo, yung mga gulay ko po pong tinatanim. Marami po yun mga kainyo, mga talong, at saka labanos mga kainyo, at saka sibuyas. Ayun na po mga kainyo, ang lahat ng mga gulay po na na-harvest po natin kanina sa disyerto mga kainyo. Ayan po ang tanglad or lemongrass po mga kainyo. Kita nyo naman po mga kainyo, green na green po.
At itong pangalawa po natin mga kainyo na na-harvest po natin din kanina, ito na po yung malunggay po. Ayan po, marami-rami din po yan mga kainyo, green na green po. At ang ating pangatlong harvest po kanina mga kainyo, siyempre itong patula mga kainyo. Ayan po mga kainyo, marami-rami din po yan at sigurado bukas po ng umaga po ating pong lulutuin yan. At siyempre mga kainyo, hindi mawawala po ang pan-dessert natin. Ayan po, yung ating sugar cane or tubo. Ayan po, press na press pa po yan. At siyempre mga kainyo, itong ating special na gulay mga kainyo na paborito ko po na gawing ensalada, itong talbos po mga kainyo. Ayan po, pwede rin po natin yung ihalo sa sinabawan o tinulang isda mga kainyo, kung ano man po yung mga mahuli nating isda bukas mga kainyo. At mga kainyo, at marami-rami pa po tayong tinanim po sa desierto mga kainyo. Abangan nyo po yan mga kainyo, next month mga kainyo. Tayo po ay mag-harvest po ng mga gulay pa po, tulad po ng talong, labanos, at okra, ampalaya, upo, at saka sitaw mga kainyo. Ayan po mga kainyo, yung mga tinatanim po natin sa desierto. Lahat po sila nabubuhay po mga kainyo. Ayan po, doon po sa maraming nagtatanong, talaga po bang mabubuhay po ba ang mga gulay? Sasagutin ko po kayo dyan, opo, lahat po mabubuhay. Basta lagi nyo lang pong tandaan, kahit saan man tayo sa sulok ng mundo, kung tayo po ay nagtatanim ng mga gulay, kung ano man ay tinatanim po natin, mabubuhay po yan basta may tubig po. Ayan. Ayan po mga kainyo, hanggang dito na lang po ang ating episode sa mga na-harvest po nating gulay sa desierto mga kainyo. At lagi niyong tandaan mga kainyo, kapag may tinanim, sigurado po may aanihin. At maraming salamat po dun sa mga nanonood po sa aking mga video. At ingat po ang lahat at God bless.